Ang huling chapter ng ating kwento. Good luck, Vlad, sa bagong journey mo, she said with a smile. Thanks. Ikaw din, Penny, good luck sa inyo ni Kuya, and I hope maging maganda pa ang pagsasama nyo at lalo nyo pang mahalin ang isa't isa, saad nito sa kanya. Salamat, Vlad, pasalamat niya rito habang may malapad ng ngiti sa labi. Pagbalik mo magkakasama tayong muli at tiyak na may girlfriend ka na, she said. No, Penny. Wala na akong balak pang bumalik dito. I will leave sa New York or sa kung saan mang bansa ko pa naisin, but, I will never come back her. Hindi ko kasi kayang balikan ang lugar na ito kung saan ako labis na nasaktan, mahabang litanya sa kanya ni Vlad. Ewan niya kung bakit pero ramdam niya ang sakit sa bawat salita ni Vlad. Nais man niyang i-comfort ito pero hindi niya alam kung paano. Ito na rin marahil ang huli nating pag-uusap at pagkikita, Penny, dagdag pa nito sa kanya. I am hoping na magkikita-kita pa tayo sa future, she said. I know na hindi na mangyayari pa iyan, Penny. Kuya Arkin hates me. He really hates me na halos isumpa na niya ko at patayin kaya hindi na rin siguro pa tayo magkikitang muli, tugon nito sa kanya. Goodbye, Penny, saad pa nito. As in, she asked, tumango naman ito sa kanya. Nakaramdam siya ng lungkot sa pamamaalam na ito ni Vlad, pero ito na marahil ang tama para wala ng gulo pa. Goodbye, Vlad, paalam niya sa dating kaibigan. Ano na naman ang pinag-usapan niyo ng brother-in-law mo? Tanong sa kanya ni Lexi nang pumasok na siya sa classroom nila. Pagpasok nga niya kanina wala pa ang professor nila kaya naman halos lahat ng classmates niya sinalubong siya para ay congrats siya sa kasal nila ni Arkin. Mrs. De La Vega na nga ang tawag pa sa kanya ng mga ito, bagay na lalong nagpakilig sa kanya. Hindi rin naman nagpahuli si Lexi sa pagbati sa kanya kanina na umagaw talaga ng pansin sa mga kaklase niya. Best friend niya ito kaya natural lang nakakaiba ang pag-congrats nito sa kanya. Nabitin nga kanina ang pagbati ng kaibigan sa kanya dahil sa pagsulpot ni Vlad. Ganoon pa man nakabawi naman ito kanina ng pagpasok niya ng classroom. Wala naman, may sinabi lang siya, tugon niya kay Lexi. Halata naman na may gusto din sa iyo si Vlad kaya lang paano iyan, brother-in-law muna siya, Lexi said. Hindi ganun iyon. Nagpaalam lang siya kanina na aalis na pala siya ng bansa, she said. Hindi niya pwedeng ipaalam sa iba ang tungkol sa gulo nila, kahit pa kay Lexi na best friend niya. Masyado kasing komplikado ang lahat, tama na walang alam si Lexi tungkol sa personal na bagay na iyon. Aalis na siya ng San Nicolas. Bakit daw? Baka naman dahil na broken-hearted na sa iyo, Lexi said. Hindi mabilis niyang tanggi sa kaibigan. So something fishy naman yata ang biglang pag-alis ng Vlad matapos ng announcement niyo ni Arkin sa kasal niyo, ang saad ni Lexi sa kanya. Nako ikaw kasi masyado malikot ang imagination, iling-ulong saad niya. Well, sana nga hindi totoo ang naiisip ko. Awkward naman kasi sa magkapatid Leon, lalo na sa iyo, Lexi said. Isa pa, ano ka, ikaw lang ba ang anak ng Diyos at ang magkapatid na De La Vega parehong nagkagusto sa iyo andito naman ako, dagdag pa nito na nakataas ang kilay. Napailing na lang siya ng ulo at pinigilang matawa ng malakas sa sinabi ng asawa. Ewan ko ba sa iyo kung ano-ano kasi ang iniisip mo she said to her. Hayaan mo na nga. Anyway, wala ka bang pakape dyan after ng masayang announcement? Tanong sa kanya ng kaibigan. Kape, saad niya at nag-isip kung may free time ba siya ngayon. Napag-usapan kasi nila ni Arkin kanina na sisunduan siya ng asawa at kakain daw sila sa labas para naman makapag-celebrate sila ng kanilang successful na announcement. Next time ililibre kita, may lakad na kami kasi ni Arkin mamaya tugon niya sa kaibigan. Saan ang lakad niyo? Malisyosong tanong nito sa kanya. Lexi, tumigil ka ngal. Saway niya sa kaibigan. Tutukswin pa sana siya ng kaibigan nang siyang pasok naman ng professor nila sa classroom kaya tumigil na sila sa pagchichikahan. Habang nagkaklase naman wala sa lesson ang isip niya kundi na kay Vlad, sa mga nalulungkot na sinabi nito sa kanya. Wala siyang ibang nararamdaman ngayon para kay Vlad kundi kalungkutan. Malungkot siya dahil siya ang naging dahilan para naisin ni Vlad na huwag nang bumalik pa ng San Nicolas at marahil huwag na ring makita ang nag-iisang kapatid nito. Nakakalungkot lang at kailangan pang umabot ang lahat sa ganito. Although hindi rin naman niya dapat sisihin si Vlad, ang pag-usbong kasi ng damdamin sa isang tao ay hindi naman iyon pinaplano,
kusa iyong mararamdaman at mahirap pigilin. Ipagdarasal na lang niyang makita ni Vlad ang babaeng para rito, layong babaeng mamahalin ito ng sobra. Magiging masaya siya para kay Vlad pag nagkatagpo na ito ng tamang babae para rito. Lunch break nila kaya nang magyaya ng magpalibre si Lexi ng kape, kaya naman lumabas na sila ng kaibigan ng campus para magkape sa katapat ng school nila na coffee shop. Magkwento ka muna about sa love story niyo ni Arkin de la Vega, pangungulit sa kanya ni Lexi habang kumakain na sila sa may coffee shop. Marami rin naman sa mga ka-schoolmates nila ang naroon para magkape at tumambay. Naku Lexi, huwag mo nang alamin, baka ma-stress ka lang, iling-ulong saad niya sa kaibigan. Masyado na kasing personal iyon kaya ayaw niyang ipagsabi kahit kanino. Masyado kang malihim, alam mo iyon, reklamo ng kaibigan sa kanya. Private person kasi ang asawa ko, she said. Wow Tuldok. Kinilabutan ako doon sa asawa na salitang ginamit mo, saad ni Lexi sa kanya sabay kurot pa sa pisngi niya. Aray ko naman, reklamo niya. Anong pakiramdam na may asawa? Lexi asked. Well, to be honest, masaya, as in masaya, nakangiting tugon niya. Masaya lang. How about iyong masarap? Tanong nito sa kanya. Lexi, saway niya sa kaibigan. Para siyang naeskandalo sa tanong nito. Ang bagay kasing iyon ay masyado ng pribado para sa kanila ni Arkin. Sanggit talaga, Simon got ni Lexi sa kanya. Ngumiti na lang siya at tinuloy ang pagkakape. Penny, hindi ba't si Vlad iyon? Tawag sa kanya ni Lexi na nakatanaw sa labas ng bintana sa may ibaba. Nasa second floor kasi sila ng coffee shop at mula sa kinauupuan nila matatanaw ang labas ng coffee shop at parking lot. Sinundan niya ang tinitignan ni Lexi at nakita niya si Vlad na may kausap na isang babae. Nagulat siya nang makilala ang babaeng kausap ni Vlad, si Jackie yun, at mukhang nag-aaway ang dalawa sa may parking lot. Sino ang kausap ni Vlad? Jowa ba niya iyon? Tanong ni Lexi sa kanya. Hindi naman niya inaalis ang mga mata kina Vlad at Jackal na nag-aaway nga. Ano naman kaya ang pinag-aawayan ng dalawa? Nakakasigurado siyang may kinalaman siya at si Arkin sa pinag-aawayan ng dalawa. Mature na pala ang girlfriend niya, sabi pa ni Lexi na napansin niyang naglabas ng cellphone at kinuhanan ng video at larawan ang dalawa. Lexi, why? Tanong niya rito. Wala lang, for docu lang, tugon nito sa kanya habang tutok na tutok kina Vlad at Jackie ang cellphone nito. Hindi na lang niya sinuwi si Lexi at pinanood na lang sina Vlad at Jackie na nagkakagulo sa ibaba. Wala siyang marinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Habang nakatingin siya sa dalawa, hindi niya maiwasang maisip na baka sa pag-alis ni Vlad si Jackie naman ang maging problema nila ni Arkin. Baka magpatuloy si Jackie sa panggugulo sa kanila. Ang datingan pa naman ni Jackie yung babaeng hindi basta-basta susuko sa lab ang nasimulan nito. Hindi pa rin ba siya dapat makampante kahit umalis na si Vlad dahil may Jackie pang naghihintay? Nakita niyang tinulak niyang sinampal ni Jackie si Vlad. Kapwa pa sila ni Lexi na napasinghap nang makita iyon. Wala namang ginawa si Vlad para gantihan si Jackie, gentleman pa rin naman si Vlad at hindi nananakit ng babae. Sunod namang ginawa ni Jackie, tinulak si Vlad at nag-middle finger kay Vlad bago ito tumalikod at lumakad palayo kay Vlad. Hindi naman na siya nakaiwas ng tingin ng mapatingala si Vlad at madako ang mga mata nito sa kinaroroonan niya. Nagulat siya nang magtama ang kanilang mga mata, huli na para magtago pa dahil nahuli na siya ni Vlad na nakatingin rito. Nakita niyang napamura si Vlad at mabilis itong lumakad palayo sa parking lot. Shit, mura niya dahil nakita siya ni Vlad. Vlad saw US, bulong niya kay Lexi. Okay lang iyon, bali walang tugon ni Lexi. Grabe ang tapang ni girl, saad ni Lexi na napanood rin ang kinilos ni Jackie kay Vlad. Kawawa naman si baby Vlad, saad pa ni Lexi. Sino ba iyon, kilala mo ba? Tanong sa kanya ni Lexi. Hindi, pagsisinungaling niya. Hindi na dapat pang makilala ni Lexi si Jackie na isang malaking tinak sa kanila ni Arkin. Baka nakipaghiwalay na si Vlad dahil nga aalis na siya ng bansa, Lexi said. Baka nga, tipid na sagot niya sa kaibigan. May sinasabi pa si Lexi pero hindi na niya nauunawahan pa, dahil nga na kay Vlad ang isip niya. Kung ano ang pinag-usapan nito at ni Jackie. Alam niyang hindi naman siya dapat matakot pa kay Jackie kaya siyang protektahan ng asawa niya kay Jackie, pero naroon ang takot niya na baka kung ano ang gawin ni Jackal para masira sila ni Arkin ngayon.
Iyon lang naman ang kinatatakutan niya, ang magkasira sila ni Arkin. Wala naman siyang ibang hiling kundi ang masayang pagsasama nila ni Arkin. Kay Arkin lang naman umiikot ang mundo niya, si Arkin lang ang mundo niya. House school. Tanong niya kay Penny nang makaupo na sila sa pina-reserve niyang table para sa kanila ng asawa sa isang kilalang restaurant. Kahit na halos puno pa siya ng pasa sa mukha, tinuloy pa rin niya ang pangako niyang mag-dinner sila ng asawa sa labas. Nais na niyang simulan ngayon sa asawa ang pagiging romantic niya rito. Alam naman niyang sa edad ni Penny mahilig pa ito sa mga romantic thing at mga nakakakilig na mga bagay, at nais niyang sabayan ang teenager niyang asawa. Hindi naman din ganun kalayo ang agwat ng edad nila ng asawa, kaya alam niyang makakaya pa niyang sabayan ang gusto nito. Okay naman, medyo busy na rin dahil malapit na ang exam, tugon nito sa kanya. I see, tugon niya sa asawa at sumenyas na sa waiter para i-serve na ang pinahand niyang dinner para sa kanila ng asawa. Special ang ni-request niyang dinner nila para naman makapag-enjoy sila ng asawa. Anything you want? Tanong pa niya sa asawa. Wala na, okay na iyon, tugon nito. Tumanggo naman siya at sinabi sa waiter na okay ang lahat at nagpasalamat rito. Agad namang umalis ang waiter at naiwan na silang dalawa ng asawa. Arkin, may sasabihin nga pala ako sa iyo, saad ng asawa sa kanya. Ah, what is it, sweetheart? Tanong niya rito. About, Vlad, tugon nito. Napahugot siya ng malalim na paghinga at kunot noong tinanong ang asawa kung ano ang tungkol sa kapatid. Alam niyang pwedeng magkita ang asawa at kapatid niya sa campus, baka iyon ang sasabihin ng asawa sa kanya. Did Vlad bother you? He asked. No, hindi sa ganun, ilang ulong tugon nito sa kanya. Actually, kinausap niya ako kanina sa campus, saad nito. Muli siyang napahugot ng malalim na paghinga. Expected na niya iyon, alam niyang kahit anong pagbabante niya sa kapatid na huwag nitong lapitan ang asawa niya, lalapitan at lalapitan pa rin ito ang asawa niya. Sadyang napakatigas ng ulo ni Vlad at hindi nito magawang maiwasan ang asawa niya. Hindi niya napigilan ang pag-igting ng kanyang panga at magkayam ng kanyang kamao sa galit na naramdaman. May ginawa ba siya sa iyo? Tanong niya. Iniling nito ang ulo. Nothing, Arkin, he just wants to talk to me, tugon nito. About what? He asked. Sinabi niya na aalis na raw siya ng bansa. Sa New York na daw niya ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral, tugon ng asawa sa kanya. Totoo iyon, he said. Nabanggit din niyang wala na siyang balak bumalik pa rito o ng bansa, Penny said. Hindi siya kumibo sa asawa. Nabanggit naman iyon ni Vlad sa kanila kagabi pero hindi siya naniniwala rito, dahil alam niyang hindi naman kayang talikuran ng kapatid ng ganun-ganun na lang ang pamilya nila. Isama pang ito ang magpapatakbo sa marami pa nilang negosyo rito sa Pilipinas at sa bayan ng San Nicolas na hindi naman niya kayang asikasuhin mag-isa. Kaya naniniwala siyang maraming dahilan si Vlad para bumalik pa ito pag nakatapos na ito ng pag-aaral sa ibang bansa. Babalik pa siya, he said. Ano pa ang sinabi niya sa iyo? Hindi ka ba niya sinaktan o binastos? Tanong niya sa asawa. Agad naman nitong iniling ang ulo. Hindi naman ganun kasama si Vlad, saad nito sa kanya. Alam niya iyon, kilala naman niya ang kapatid. Alam niyang hindi masamang tao ang kanyang kapatid. Kung may nagawa man itong hindi maganda dahil iyon sa sobrang pagmamahal nito kay Penny. Buti naman at wala siyang ginawa sa iyo. Malapit na rin naman umalis si Vlad, at makaka-move on na tayong lahat sa gulong ito. Tiyak na sa paglipas ng mga taon makakalimutan na rin natin ang malaking gulong ito, litanya niya sa asawa. Tama ka, tiyak na makaka-move on na rin si Vlad, saad nito. Yes, he said. May sasabihin pa pala ako, saad ng asawa sa kanya. Ano pa? Tanong niya. Bago naman makasagot ang asawa, dumating na ang dalawang waiter na may dala sa pagkain nila. Kaya naman naudlot muna ang usapan nila. Lobster and wine ang pinahanda niyang pagkain, sawa na rin naman kasi siya sa steak kaya seafoods naman para may iba. Wow! Bulalas ng asawa nang makita ang lobster. Nakita niya kung gaano ka-excited ang asawa sa pagkain nila ngayon. Special iyan pagyayabang niya sa asawa. No doubt, tugon niya sa asawa na nagniningning ang mata sa tuwa. Agad na rin silang nagsimulang kumain ng asawa nang iwan na sila ng waiter para na ma-enjoy ang lobster and wine nila. How is taste? He asked habang busy ang asawa sa pagkain. The best, tugon nito sa kanya.
Ngumiti siya sa asawa at tinuloy na muna nila ang pagkain at mamaya na lang nila itutuloy ang pag-uusap. This is the best lobster, puri ng asawa sa kanya. I guess, tugon niya rito. Don't worry pag hindi na busy sa opisina mag-out of the country tayo para maghanap ng pinakamasarap na lobster, he said. Talaga? Excited na tanong nito. Yes, sweetheart, tugon niya sa asawa. Habang kumakain sila at enjoy pa naman sila bigla naman ang pagsulpot ni Jackie sa table nila kasama ang isang pamilyar na lalaki. Hi, Mr. and Mrs. De La Vega, bati sa kanila ni Jackie with a devil smile. Hi, Mr. De La Vega bati sa kanya ng lalaki na nakilala niyang isa sa investor nilang umattend kagabi sa anniversary ng golf club. May edad na ito papasa na itong ama ni Jackie. Pero syempre pasado na ito kay Jackie dahil mataba ang wallet nito. Napailing pa nga ang ulo niya nang makilala ito. Parang kagabi lang nagkakilala ang dalawa pero magkasama na ang mga ito ngayon. Iba din ang karisma ni Jackie. What a coincidence Marteng sabi pa ni Jackal. Although alam niyang hindi coincidence ang pagkikita nila roon, tiyak niyang sinundan sila nito. Alam niyang nababola ni Jackie ang secretary niya kaya marahil nalaman nito kung nasaan sila. Sinulyapan niya ang asawa na mukhang nawala ng gana sa kinakain sa pagsulpot ni Jackie. Babe sige na maupo ka na may sasabihin lang ako sa bagong kasal, sabi ni Jackie sa may edad na kadate nito. Agad namang nagpaalam sa kanila ang lalaki at lumakad na patungo sa table ng mga ito at naiwan si Jackal sa harapan nila. I heard na after ng gulo kagabi nagpaubaya na raw si Vlad at aalis na ng bansa, Jackal said. Ano naman ngayon sa iyo? Hindi niya mapigilan ang inis. Sinisira na kasi nito ang magandang date nilang mag-asawa. Tuldok. Tumawa si Jackie, nakakairitang tawa. Sinulyapan niya si Penny na nakatingin kay Jackie habang tawa pa rin ng tawa si Jackie kahit wala namang nakakatawa. Iniisip niyo ba na dahil sa pagpapaubaya ni Vlad at pag-alis niya dito sa San Nicolas magiging masaya na ang pagsasama niyo? Baka nakakalimutan yung narito pa ako, tumatawang sabi ni Jackie sa kanila. We don't care about you, Jackie. Do what want Jackie hindi ka rin naman namin mapipigilan pa, he said. Alam niyang kahit ano pang gawin ni Jackie na paninira sa kanila ni Penny, kung may tiwala sila ng asawa sa isa't isa at nagmamahalan sila baliwala ang effort nitong masira sila nito. Oh, come on, Arkin. Kilala kita paniguradong after 1 year magbabago na naman ang gusto mo at iiwan mo rin ang kawawang si Penny, saad ni Jackie at sinulyapan pa nito ang asawa niya. Jackie, Penny said kaya naman hindi na muna siya nagsalita. Magkaiba tayo Jackie, naging girlfriend ka lang ni Arky na pwede niyang palitan anytime na gustuhin niya at ako asawa niya, pinakasalan niya at hindi niya basta-basta mapapalitan, mariing saad ni Penny kay Jackie. Medyo natuwa nga siya dahil may boses na rin ngayon ang asawa niya, pwede na itong makipagsabayan kay Jackie at sa kung sino pa ang magtatangkang sumire sa pagsasama nila nito. Huwag kang mayabang Penny, galit na saad ni Jackie na halatang nap-icon sa sinabi ni Penny rito. Hindi porke pinakasalan ka ibig sabihin ay mahal ka na. Nanlilisik na sabi ni Jackie kay Penny. Sayang at umalis ka agad kagabi Jackie hindi mo tuloy narinig nang sabihin ng asawa ko kung gaano niya ko kamahal sa harap ng kanyang pamilya, pagmamalaki ni Penny kay Jackie. What? Tanong ni Jackie at sinulyapan siya nito. Mahal ko si Penny, Jackie. I love my wife, kaya huwag ka nang umasa pa na pwede pa tayong magkabalikan. Mabuti pang tigilan mo na kami ni Penny at mag-focus ka na lang sa mga matatandang nabubulag mo. Inis na litanya niya kay Jackie na lalong kinagalit ng mukha nito. How dare you kinabastyusan ako ng ganyan after all ng pinagsamahan natin. Gigil na saad nito. Tapos na tayo Jackie, ano man ang gawin mo wala na ring saysay pa. Mahal ko ang asawa ko. Nagmamahalan Kim, kaya tigilan mo na Kim. Mariing saad niya sa dalaga. Nakita niya kung gaano namula sa galit ang mukha ni Jackie. Hindi na nga rin ito nakapagsalita pa kahit nakabuka na ang bibig nito pero walang salitang lumalabas. Masamang tingin din ang pinapukol nito sa kanila ni Penny. Nakita naman niyang nakataas ang kilay ng kanyang asawa habang nakatingin kay Jackal, mukhang palaban na rin ang asawa niya ngayon. Mas gusto niya iyon kesa sa tahimik lang ito at nagpapapi. Hindi ito dapat magpaapi kanino man lalo na sa katulad ni Jackie na naninindek lang at wala namang maibubuga. Damn you, Arkin.
Hindi kayo magiging masaya ng babaeng iyan. Galit na sabi nito sabay duro pa kay Penny. Hindi ka marunong magmahal. Manggagamit ka lang. Kama lang ang gasi. Enough, Jackie. Panipit. Saway niya rito na may himig pagbabanta at tinapunan ito ng masamang tingin. Hindi niya ito hahayaang masaktan ang asawa niya. Walang makakapanakit sa mahal niyang asawa. Paprotektahan niya ito. Hindi kayo magiging masaya dahil may sinaktan kayong tao. Asik ni Jackie sa kanya. Sisigot pa sana siya nang hawakan ni Penny ang kamay niya, marahil para hindi na siya magsalita pa at hayaan na lang si Jackie para umalis na ito at may tuloy na nila ang romantic dinner nila ng asawa. Padabog namang lumakad si Jackal palayo sa mesa nila. Napailing na lang siya ng ulo. Nasira pa ang unang romantic date nilang mag-asawa. Pasensya ka na, paumanhin niya sa asawa. 3/4, Arkin, it's okay. Tugon nito sa kanya at hinawakan pa siya nito sa kamay. Don't let her ruin our beautiful night, saad pa ng asawa sa kanya habang nakangiti sa ito. You are right, sweetheart, he said. Tama naman kasi ang asawa, hindi nila dapat hayaan na maapektuhan sila ng mga taong nais silang suron. Kung hindi naman nila papansinin ang mga ito, tiyak na mag-asawa rin at titigil din. Mas mabuti pang ang mag-focus na lang silang mag-asawa sa isa't isa at huwag pansinin ang ibang tao. Hindi mo na talaga kakausapin pa si Vlad bago siya umalis. Tanong niya sa asawa habang nakahiga sila sa kama at kapwa hubot-hubad. Katatapos lang nila magtalik mag-asawa at naka one round na sila. Pagdating kasi nila ni Arkin mula sa dinner date nila ay hindi na nila napigilan pa ang init ng kanilang katawan kaya pagpasok pa lang nila sa unit nagsunggaban na sila ng asawa, buti na nga lang din at nakapasok pa sila ni Arkin sa loob ng kanilang silid at doon tinuloy ang kanilang pagtatalik. Nahiga muna sila para makapagpahinga, kahit isang round pa nga sila ng asawa pagod na sila kung ano-ano pa kasi ang kanilang mga pinaggagawa. Wala naman na kaming pag-uusapan patugon sa kanya ng asawa. Alam niyang hindi ganun kadali mawala ang galit ng asawa kay Vlad kahit pa kapatid niya ito, pero sana dumating din ang time na magkaayos pa ang dalawang magkapatid. Parang ang bigat naman kasi sa pakiramdam niya na siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang magkapatid. Kapatid mo pa rin siya Arkin, she said habang hinahaplos ang malapad na dibdib ng asawa. I know that. Pero siya ba nirespeto niya ko bilang kapatid niya at kuya? Saad ng asawa sa kanya. Ramdam niya ang inenakit sa tinig nito. Sana dumating ang time na magkaayos pa kayo, she said. Maybe, but, hindi pa siguro ngayon, tugon nito sa kanya. Humugot na lang siya ng malalim na paghinga at naalala na hindi pa nga pala nito nababanggit sa asawa na nakita niyang nag-uusap pa sina Vlad at Jackie sa may parking lot malapit sa school nila. Masaya naman siya sa nangyari kanina sa restaurant dahil naipangtanggol siya ng asawa kay Jackie at sinabi pa ng asawa kay Jackie kung gaano siya nito kamahal, kaya imbes na masira ang gabi nilang mag-asawa ay tila naging maganda pa para sa kanya. Sana na nga lang tumigil na si Jackie sa panggugulo sa kanila ni Arkin para matahimik na ang kanilang buhay. Masaya na sila ni Arkin at wala na silang ibang iisipin pa kundi ang kanilang pagsasama na lang. Siya nga pala kanina sa school nakita kong magkausap sina Vlad at Jackal, she said at tiningala si Arkin. Hinaplos naman nito ang mukha niya. Hayaan na natin sila. Hindi naman sila mahalaga sa atin, Arkin said. Yeah, right, tugon niya. Pero kanina sa parking lot parang nag-aaway ang dalawa, she said, nais kasi niyang ipaalam sa asawa na mukhang hindi na nakikipagkaibigan pa si Vlad kay Jackal kaya galit naman itong si Jackie kay Vlad. Siguro dahil nga aalis na si Vlad, wala nang kakampi pa si Jackie sa panggugulo sa atin, Arkin said. Siguro nga, she said. Sweetheart, much better kung huwag mo na silang isipin pa. They are not worth it. Huwag mong sayangin ang oras at panahon mo sa pag-isip sa kanila. Hindi ka naman na nila magagawa ng masama, hindi ko iyon hahayaang mangyari pa, litanya ng asawa sa kanya. Thank you, Arkin. Pasalamat niya sa asawa. Hindi naman tumugon sa kanya ang asawa kundi niyakap siya nito ng mahigpit at naramdaman ang paghalik nito sa kanyang ulo. I love you so much sweetheart at gagawin ko lahat para maprotektahan kita, wala nang makakapanakit pa sa iyo, Arkin said. Ngumiti siya dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng asawa sa salita nito. Mahal na mahal din kita Arkin, saad niya sa asawa.
Sobra-sobra ang pagmamahal ko sa iyo, dagdag pa niya. Lalo namang humigpit ang yakap ng asawa sa kanya. Ako din Penny, sobra-sobra ang pagmamahal ko sa iyo, wala akong ibang nais kundi ang maging masaya ka sa piling ko. At handa kong gawin ang lahat para sa layo, para mapasaya ka, litanya sa kanya ng asawa. Ngumiti siya sa nakakakilig na salita ng asawa para sa kanya at lininggan nito. Gagawin mo lahat para mapasaya ako. Pilyang tanong niya sa asawa. Yes, sweetheart, tugon nito sa kanya. Umusab siya pataas para magpantay ang higa nila ng asawa at linapit ang bibig sa tenga ng asawa para bulungan ito. I wanna make love to you again, bulong niya sa asawa. As you wish, sweetheart, mabilis nitong tugon sa kanya at sinaklit ang bewang niya. Tumili lang siya at nagawa na siyang maipwesto ng asawa sa ilalim ng malapad nitong katawan. Round 2 Arkin said habang nakatunghay sa kanya ang gwapong asawa. Nang aakit siyang ngumiti sa asawa at kinawit ang mga kamay sa batok nito, sabay tango rito. I love you, she said. I love you more, sweetheart, agad na tugon ng asawa sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon sa gabing iyon muli silang nagtalik ng asawa at sabay na namang aabutin ang langit na patuloy niyang aabutin kasama si Arkin ang lalaking pinakamamahal niya. Ungol niya habang mahigpit na nakayakap sa asawa na taas, baba ang katawan sa ibabaw niya. Napuno ang loob ng silid sa kanilang mga ungol mag-asawa. Ungol ng kasabikan sa isa't isa at ungol ng pagmamahal. I love you, Penny, Arkin said nang ibagsak ang katawan nito sa tabi niya matapos nilang maabot ang langit sa ikalawang pagkakataon. I love you, Arkin, hinihingal niyang saad sa asawa. Let's get married, Penny. Magpakasal na tayo Mal, Arkin said to her. Sure, Arkin. Kahit saan magpapakasal ako sa iyo tugon niya sa asawa. Kahit saang simbahan Penny nakahanda kitang pakasalan. Kahit sa dulo pa ng mundo handa kitang dalhin roon para mapakasalan, litanya ng asawa sa kanya. Sapat na sa akin ang may kasal tayo sa simbahan Arkin, tugon niya. Noong unang kasal kasi nila hindi iyon simbahan at hindi rin pari ang nagkasal sa kanila, kaya nais niyang sa simbahan may kasal at sa pari. Yes, sweetheart magpapakasal tayo sa simbahan sa lalong madaling panahon. Babawi ako sa iyo Penny, tugon sa kanya ng asawa, thank you, Arkin, and I love you so much. Excited niyang saad sa asawa. I love you so much, Penny, and I can't wait na maiharap ka sa simbahan, Arkin said. Mabilis na lumipas ang mga araw at naitakda na ang araw ng kasal nila Penny, ito na ang araw na parehong pinakahihintay nilang mag-asawa, lalo na siya dahil magagawa na niya ang lahat ng pinanggako niya kay Penny, sa wakas matutupad na rin niya ang matagal na niyang sinasabi sa asawa na ihaharap niya ito sa altar at sa simbahan sila nito muling ikakasal and this is it, this is the day para sumumpa sa bahay mismo ng Diyos kung gaano niya kamahal ang asawa. Sa dami ng kanilang mga pinagdaanan hindi niya inakala na malalagpasan nilang lahat leon ni Penny. Napakalaking dagok sa pagsasama nila ang pagkakagusto ng kanyang kapatid sa asawa niya at ang panggugulo pa ng kapatid at ex-girlfriend niya, and now he is happy dahil wala na ang dalawang hadlang sa pagsasama nila ni Penny. Nasa New York na si Vlad at doon na nag-aaral ang kapatid. Noong araw na umalis ang kapatid hindi man sila nito nagkaharap, ni hindi man sila nagkausap at walang closure ang naging gulo nila. Basta ang alam niya wala nang balak pa si Vlad na bumalik ng bansa at makasama pa silang buong pamilya. Marahil papasyal na lang ang kanilang mama at papa sa kapatid sa New York para makasama naman ng mga ito si Vlad. Pero hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na magkikita silang muling magkapatid sa future. Hindi naman kasi dapat sila magkasira nito nang dahil lamang sa iisang babae. Layan nga lang kasi hindi lang basta babae si Penny, at ang pagmamahal nilang magkapatid kay Penny ay wagas at kapwa pa sila ng kapatid na handang magbuwis ng buhay para lamang sa babaeng minamahal. Hindi nga niya lubos maisip kung bakit ganun ang nangyari sa kanilang magkapatid, pero ganoon pa man umaasa siyang magiging maayos din ang lahat sa kanila ni Vlad. Huminga ka anak, bulong sa kanya ng kanyang papa habang nakatayo sila sa may tabi ng altar at hinihintay si Penny na nagsisimula ng lumakad palapit sa kanya. Opo tugon niya sa ama. Hindi na nga yata siya makahinga dahil sa pagkakatitig sa maganda niyang asawa na suot ang wedding gown na pinagawa pa ng kanyang mama at mommy nito sa Maynila sa kilalang designer sa bansa.
Isang buong araw na rin kasi silang hindi nagkikita ng asawa dahil sinundo si Penny ng mama niya sa unit niya dahil nga daw bawal silang magkasama muna ng asawa bilang pagsunod sa tradisyon ng mga magulang nila, kaya naman ganoon na siya kasabik sa asawa na makita itong muli. Niayaw niyang kumurap habang nakatingin sa asawa na naglalakad na palapit sa kanya kasama ang mommy at daddy nito. Penny is stunning, beautiful, wala siyang mapipintit sa asawa niya na kahit may kalayuan pa ito sa kanya kitang-kita na niya ang ganda nito, ang gandang hindi niya pagsasawaan at nanaisin na titigan na lang buong buhay niya. Ang ganda magiging sa kanya na panghabang buhay. Humugot siya ng malalim na paghinga at kinabog pa ang kanyang dibdib na malakas ang kabog at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Relax anak, biro ng papa niya sabay tapik sa balikat niya. Tumango siya sa ama. Sino ba naman ang makakapag-relax kung nasa harapan mo na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, ang babaeng pinakamamahal niya, ang babaeng ninanais niyang makasama habang buhay, ang babaeng pinapangarap niyang maging ina ng kanyang mga anak at ang babaeng makakasama niyang bumuo ng masayang pamilya. Marami na siyang nakitang mga lalaking ikinasal na umiiyak sa may altar, at sinasabi niyang drama lang at masyadong owa ang pag-iyak sa araw ng kasal. Ngayon naiintindihan na niya ang mga lalaking umiiyak na iyon, dahil siya man ay naiiyak ngayon habang nakatingin sa maganda niyang asawa. Sadyang iba pala talaga ang pakiramdam pag ikaw na ang nakatayo sa mag-altar at naghihintay sa babaeng mahal mo. I love you, agad niyang bulong kay Penny nang malabot na ng daddy nito ang kamag nito sa kanya at nakapagmanuma rin siya sa mga magulang ni Penny at mga magulang niya na naging daan para matupad ang pagsasama nila ni Penny at ang engranding kasal na ito. Ngumiti sa kanya ang asawa na lalo nitong ikinaganda sa kanya paningin. Wala siyang ibang nakikita ngayon kundi ang asawa niya, tanging sila lang ang tao sa loob ng simbahan na leon. Ngayon lang din niya na-realize na may slow motion nga pala sa totoong buhay, buong akala kasi niya sa mga movie o palabas lang may slow motion, pati pala sa totoong buhay meron at leon ang nakikita niya ngayon sa kanila ng asawa and it's so romantic na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya at ang masasabi lang niya ay ang sarap pala sa pakiramdam pag natagpuan mo na ang babaeng mahal mo, ang babaeng nakatadhana sa iyo, ramdam mo na nakumpleto ka na at wala nang hihilingin pa. Sa buong seremonyas ng pari sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon hinahawakan niya ang kamay ng asawa at binubulungan niya ito ng I love you. Alam niyang sobra ang pagmamahal niya kay Penny dahil ibang-iba ang pakiramdam niya para sa asawa. Ito ang unang beses na ma-in love siya at sa babaeng nakatadhana pa sa kanya. Pinapangako niyang mamahalin at aalagaan niya si Penny habang buhay. Hindi niya ito hahayaang masaktan. I love you so much, Mrs. De La Vega, he said matapos sabihin ng pari na pwede na niyang halikan ang kanyang asawa at ay announce na nitong mag-asawa na sila sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya. Saksi ang mga lahat ng naroon sa sobrang pagmamahal nila ni Penny sa isa't isa. Love you more, Mr. De La Vega, tugon sa kanya ng asawa habang nakangiti ito. You are my life, Penny. I can't live without you, sweetheart, he said bago tinawid ang pagitan ng mga labi nila ng asawa. Kasabay ng paglapat ng kanilang mga labi ang malakas na palakpakan ng mga naroon para saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Love is really special and magical. Saan tayo pupunta, Arkin? Tanong niya sa asawa nang maaga siyang gisingin ng asawa kinabukasan matapos ang kanilang kasal. Bukas pa ang alis natin pa Paris hindi ba? Inaantok pa niyang tanong sa asawa habang nanatili pa rin siyang nakahiga sa kama nila ng hubot-hubad. Unang gabi kasi nila kagabi ng asawa matapos silang muling ikasal nito sa simbahan ng San Nicolas kung saan naging saksi ang mga kaibigan at pamilya nila sa pag-iisang dibdib nila sa ikalawang pagkakataon. Kaya naman hindi nila pinalampas ang unang gabi nila para magawa ang kanilang honeymoon, kahit araw-araw naman nag-honeymoon sila ng asawa. Bumangon ka na dyan, tumawag si mama at pinapupunta tayo sa bahay, tugon sa kanya ng asawa. Bakit daw? Tanong niya at napilitang bumangon mula sa pagkakahiga nang marinig na ang mama ni Arkin ang nagpapatawag sa kanila. I don't know, baka gusto lang nilang mag-breakfast tayo sa bahay ngayon, bago tayo umalis bukas patungong Paris for our honeymoon, paliwanag sa kanya ng asawa na hindi nakaligtas sa kanya ang pagsulyap niyo sa hubad niyang katawan. Hindi nga pala niya natakpan ang katawan kanina. Kung sa bagay wala naman ang dahilan, takpan pa ang katawan niya na pagmamay-ari naman na ng asawa niya.
Ganoon ba, Tara na maligo na tayo baka mainip pa sila kahihintay sa atin, she said at mabilis na siyang bumaba ng kama na hindi na tinakpan pa ang katawan. Sabay na tayong maligo, saad nito at bago pa siya makasagot agad na siyang nabuhat ng asawa pa bridal style. Napatili na lang siya at kinawit ang mga kamay sa batok ng asawa. Let's go, Mrs. De La Vega, sabi pa ng asawa sa kanya na kinatawa naman niya ng malakas at lumakad na ito palabas ng silid nila para sabay na silang maligo. Wala naman ang bago pa sa kanya sa mga ginagawa nila ng asawa, pero lahat na lang ng gawin nila ay lagi silang sabik at magana sa isa't isa. Ganyan naman yata talaga pag sobrang nagmamahalan sa isa't isa. Sabay na silang naligo ng asawa at syempre kahit mabilisan lang hindi nila pinalampas ang pagkakataon na makapag-make love ng asawa habang naliligo. I love you so much, sweetheart, bulong sa kanya ni Arkin matapos nilang maabot ang langit ng nakatayo sa tapat ng shower. I love you, Arkin, tugon niya rito. Matapos nilang maligo mabilisan na rin silang nagbihis para makaalis na sila, tumawag na naman kasi ang mama ni Arkin tinatanong kung nasaan na sila. Bakit kaya tayo pinapupunta ni na mama ngayon? Tanong niya sa sawa habang tinatahak na nila ang daan patungo sa subdivision na kinaroroonan ng bahay ng mga magulang ni Arkin. Wala nga akong idea, wala naman kasi silang nabanggit kagabi bago nagsiuwian, tugon ng asawa sa kanya. Na-curious tuloy siya, dahil ito ang unang araw nila ng asawa matapos ang kasal kaya dapat sila muna ang magkasama, pero kailangan nilang umalis at magtungo sa bahay ng biyenan. Pagdating sa bahay ng mga magulang ni Arkin agad silang sinalubong ng kasambahay ay sinabing nasa may hardin ang mga magulang ni Arkin kaya naman doon na sila nagtungo ni Arkin. Nadatnan niya ang mga magulang ni Arkin na nag-aalmusal. Arkin, Penny, halina kayo kumain na muna kayo, tawag sa kanila ng mama ni Arkin. Sabayan niyo na Kim, saad pa ng papa ni Arkin sa kanila agad naman na silang lumapit sa mga ito para sabayan ang mga ito sa almusal. Bago sila naupo ni Arkin binati muna nila ang mga magulang nito at nakipagbeso pa sa biyenan na babae. Todo alalay naman sa kanya si Arkin kanya matapos siyang ipanghila nito ng mauupuan. Bakit niyo po pala kami pinatawag? Tanong ni Arkin habang nilalagyan nito ng pagkain ng plato niya. Napangiti naman siya habang pinaninud ang pag-aasikaso ng asawa sa kanya. Natutuwa siyang makita na pinagsisilbihan siya ng asawa kahit sa harapan ng mga magulang nito. Sobrang sweet at mapagmahal talaga ng asawa niya, walang duda na lalo pa niya itong mamahalin. Ito kasing papa mo may sasabihin sa inyo, tugon ng mama ni Arkin. Ano po iyon papa? Tanong ni Arkin habang kumakain na sila nito. Well, matagal na naming nais sabihin sa inyo ng mama mo ito, sadyang hinintay lang namin na matapos ang kasal niyo, saad ng biyenan na lalaki. Ano po iyon? Kunot noong tanong ni Arkin. Ngumiti naman ang papa nito at sinulyapan ang mama ni Arkin na naglabas ng isang katamtamang laki ng box na kulay pula at iniabot kay Arkin. Siya man ay napatingin sa box at na-curious kung ano ang laman ng box. What is it pa, ma? Tanong ni Arkin at kinuha ang pulang box saka sumulyap sa kanya. Ngumiti naman siya sa asawa. Buksan niyo na, masiglang saad pa ng mga biyenan sa kanila. Hindi naman niya inalis ang mga mata sa kahon habang binubuksan nito ang box. Pareho silang napakunot ng noo ni Arkin nang makita na maraming susi ang laman ng pulang box. Nagkatinginan pa nga sila ng asawa at sabay na napalingon sa mga magulang ni Arkin na kapwa nakangiti sa kanila. Ano po ito papa, mama? Tanong ni Arkin sa mga magulang nito. I know na ayaw mo Arkin ang pinangungunahan ka, but gusto namin ng mama mo na maibigay na sa inyo ni Penny ang bahay na iyan, para naman may bahay na kayo pag bumuo na kayo ng pamilya, litanya ng papa nito sa kanila. Mas maganda kasi na may sariling bahay na kayo pag bumuo kayo ng pamilya, iba pa rin kasi sa pag nakatira kayo sa totoong bahay ay hindi building, saad pa ng mama ni Arkin sa kanila. Nakangiti namang sumulyap sa kanya si Arkin at hinawakan ang kamay niya. Inasahan ito papa, mama. But, maraming salamat po at may matitirhan na kami agad ni Penny, Arkin said. Oo nga po, maraming salamat po, pasalamat rin niya sa mga magulang ni Arkin. Buti naman at nagustuhan niyo ang bahay. Sige na puntahan niyo na at nang ma-check niyo na. Kumpleto na rin iyon, saad ng papa ni Arkin sa kanila.
Kaya naman muli silang nagpasalamat sa mga ito at excited na nagpaalam na para ma-i-check na ang bahay na regalo sa kanila sa ng mga magulang ng asawa. Pagsakay nila ng kotse sabay pa sila ng asawa na napasigaw sa sobrang saya dahil magkakaroon na sila ng bahay at lupa para makapag-start na silang bumuo ng pamilya. Nagyakapan pa nga sila ng asawa ng mahigpit bago pinaandar ng asawa ang kotse para puntahan na ang bahay na regalo sa kanila. Nasa loob rin na yun ng subdivision kaya pwede nilang mabisita ang mga biyenan anytime. Pagdating sa nasabing bahay hindi na siya nagulat pa nang makita kung gaano kalaki, kaganda at kamoderno ang bahay na regalo sa kanila. Kilala namang mayaman talaga ang mga De La Vega at kayang-kaya silang bigyan ni Arkin kahit 10 bahay pa. Sa pagkakaalam kasi niya nais ni Arkin na ito ang magpundar ng lahat ng gusto nito, kaya nga ito nagtatrabaho ng maayos para makapagpundar at kasama na roon ang bahay at lupa para sa kanila. Pero dahil nga super rich ang parents nito kaya may instant house and lot na sila ng asawa at wala nang po problemahin pa ang asawa para magkaroon na sila ng bahay. Wow, bulalas ni Arkin nang makapasok na sila sa loob ng bahay. Siya man ay hindi napigilan ang mapawaw nang makita, hindi ko ang loob ng bahay. 2 palapag iyon at masasabi niyang napakaganda at moderno ng bahay, isama pang napakalaki doble yata ng bahay nga kinalakihan niya. Hindi naman kasi sila mayaman sadyang kaya lang ibigay ng mga magulang niya ang kanyang mga kailangan. May sakit pa ang mommy niya at salamat sa mga magulang ni Arkin na patuloy na tumutulong sa gamutan ng mommy niya. Sadyang napakabait ng mag-asawang De La Vega sa pamilya niya, kaya sobra ang hiya niya sa gulong na ibigay niya sa pamilya ng mga ito. Dahil kasi sa kanya umalis ang isang anak ng mga ito si Vlad, alam niyang kahit masaya ang mga ito alam niyang deep inside na sasaktan ang mga ito dahil hindi man naka-attend sa kasal ni Vlad sa kasal ng nag-iisang kuya nito dahil sa gulo. Ganoon pa man umaasa pa rin siyang magkakaayos pa rin ang magkapatid at mabubuo muli ang masayang pamilya De La Vega. Alam na alam talaga ni na papa at mama ang gusto sa isang bahay, kuhang-kuha nila pati interiors, saad ni Arkin habang hawak nito ang kamay niya at nililibot nila ang buong bahay. Parang napakalaki nito para sa atin, she said. No, pag nagkaroon na tayo ng mga anak maliit na ito para sa atin, Arkin said to her. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagbanggit nito sa anak. Ang alam kasi niya ayaw nitong magkaanak muna. Mga anak, she asked. Huminto ang asawa sa paglalakad at sinulyapan siya habang hawak pa rin ang kamay niya. Yes, Penny, gusto kong bumuo tayo ng malaking pamilya rito sa bahay na ito. Gusto kong dito natin sabay alagaan at palakiin ang mga magiging anak natin, tugon sa kanya ng asawa. Ilang anak ba ang gusto mo? She asked him with a smile. Kaya mo ba 1 dosina? Arkin joke, that's easy. Kung 1 dosina ang gusto mo much better na simulan na natin ang paggawa ngayon, pilyang sabi niya sa asawa. I guess you are right. Tugon nito sa kanya at mabilis siya nitong hinalikan sa labi. Agad naman siyang tumugon sa halik ng asawa at paniguradong mauuwi na nga sila sa pagsisimulang bumuo ng 1 sa 12 anak na gusto ni Arkin. Congratulations, sweetheart, bati sa kanya ni Arkin nang makababa siya ng stage matapos tanggapin ang kanyang diploma ng pagtatapos niya ng pag-aaral. Sa wakas nakagraduate na siya at masisimulan na nilang mag-asawa ang pagbuo sa kanilang pamilya. Thank you, Arkin. Without you, I can't make it, she said to her husband at hinalikan ito sa labi. Mula kasi nang ikasal sila ni Arkin ito na ang nagpatuloy sa paggastos sa kanyang pag-aaral at lahat ng kanyang kailangan pa. Kaya naman siyang paralin ng mga magulang sadyang nais lang ni Arkin na ito na ang bahala sa lahat ng gastusi sa kanya. Nais daw kasi nitong maipakita sa mga magulang niya na isa itong responsableng asawa sa kanya at nagawa naman nito. Para sa kanya ang asawa niya ang pinaka-the best husband sa buong mundo, kaya naman mahal na mahal niya ito. Oh, sweetheart, I love you, Arkin said. I love you, agad niyang tugon sa asawa at akmang maghahalikan sila muli nang bigla namang sumingit ang best friend niyang si Lexi. Naku lovers mamaya na iyan pag uwi niyo, magkasama naman kayo sa bahay. Picture muna tayo. Singit sa kanila ni Lexi kaya hindi tuloy na tuloy ang paghahalikan sana nila bilang part ng kanyang celebration sa graduation niya. Pasensya ka na Arkin, makulat kasi talaga itong si Lexi, paumanhin niya sa asawa. Sanay na ko sa kanya, birong tugon ni Arkin sa kanila. Oy,
Hindi naman, saad naman ni Lexi at agad na rin silang nag-picture taking para matapos na ang request ni Lexi sa kanila. Ngayong nakagraduate na sila ni Lexi paniguradong madalang na lang silang magkitang magkaibigan, dahil siya kasi magiging plain housewife muna para nga makabuo na sila ni Arky ng kanilang baby. Plano na nilang mag-asawa na mag-baby na pagka-graduate niya, at hindi na muna siya magtatrabaho. Kahit hindi naman siya magtrabaho kaya naman siyang buhayin ng kanyang bilyonaryong asawa. Masyadong masipag at magaling pagdating sa negosyo ang asawa niya kaya sa loob pa lamang ng 2 taong pagsasama nila ni Arkin mas dumami ang negosyo nito at napalago halos ng asawa. Kaya naman kayang-kaya na ng asawa ang bumuo sila ng pamilya, kahit 12 anak kayang buhayin ng kanyang asawa. Nasa graduation din niya ang mga magulang niya at parents ni Arkin para maki-celebrate sa kanyang bagong milestone sa buhay. Isama pang nagpa-reserve na ang asawa sa kilalang restaurant para sa kanilang dinner after graduation. "We are so proud of you, Penny," saad ng mommy niya nang makongrats siya nito at ng daddy niya. Alam niyang wala nang masasaya pa sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo kundi ang kanyang mga magulang na wala nang ginawa kundi ay secure ang kanyang future. At napakagandang future ang na-secure sa kanya ng mga magulang niya dahil binigyan siya ng mga ito ng isang mapagmahal na asawa na paniguradong aalagaan siya at hindi siya sasaktan. "Thank you po, Mommy, Daddy," pasalamat niya sa mga magulang at niyakap ang mga ito. Kahit matagal na siyang nakahiwalay ng tirahan sa mga magulang niya lagi naman niyang napapasyalan ang mga ito sa bahay at kung hindi naman siya sa makapasyal ang mga ito ang pumapasyal sa malamansyon na bahay nila ni Arkin na regalo ng mga magulang ni Arkin sa kanila. "Masaya kami ng daddy mo sa nangyayari sa buhay mo ngayon anak. Wala na kaming dapat alalahanin pa sa iyo," madramang saad ng mommy niya sa kanya. "Mommy wala po munang drama," she said sabay yakap sa ina. Minsan hindi talaga maiwasan na magdrama ang mommy niya, dahil na rin sa sakit nito, pero ganoon pa man alam niyang makikita pa ng mommy niya ang mga magiging apo nito sa kanila ni Arkin, alam niyang magtutuloy-tuloy pa ang paggaling ng mommy niya. Masaya rin nilang nairaos ang family dinner nila bilang celebration sa kanyang graduation. Walang ibang napag-usapan sa hapag kundi ang pagbibigay nila ni Arkin ng apo sa mga ito. Excited na raw kasi ang mga ito na magkaapo. Kung alam lang ng mga ito na sobra na rin ang excitement nila ni Arkin na magkaanak, sadyang hinayaan muna siya ng asawa na makapagtapos sa kanyang pag-aaral. "Magbibilang na ba kami ng buwan?" Birong tanong pa ng mama ni Arkin sa kanila. Nagtawanan naman silang lahat at hinawakan ni Arkin ang kanyang kamay. "Mama baka naman matakot si Penny niyan," saad ni Arkin sabay pisil pa nito sa kamay niya. "Gumawa na kasi kayo at nang matigil na ang mama mo," saad naman ng papa ni Arkin. "Well, actually po balak naman na po namin ni Penny Lion, kaya nga po bukas bibiyahe po muna came pa London para sa bakasyon at slightly honeymoon na rin," litanya ni Arkin na kinagulat niya. Wala kasing nababanggit sa kanya asawa na may plano pala itong magbakasyon sila sa London. "What?" tanong niya sa asawa nang lingunin ito. "Hindi ko sinabi sa iyo sweetheart para surprise," Arkin said sabay halik ng mabilis sa kanya labi. Nagtawanan at palakpakan naman ang mga magulang nila sa sinabi ni Arkin. "Grabe ka na Arkin," she said sabay hampas sa balikat ng asawa. "Wala ka man lang nababanggit sa akin na pupunta pala tayo ng London," she said. "Kung sinabi ko hindi na siya surprise," Arkin said. Ngumiti siya sa asawa. Nais niya itong halikan at sabihan ng "I love you," kaya lang naroon ang kanilang mga magulang baka sabihin masyado silang PDA mag-asawa, kaya mamaya na lang pagdating nila sa bahay malalamang siya sa asawa at nagpapasalamat rito gamit ang kanyang katawan. Matapos ang dinner agad na rin silang nagpaalam sa kanilang mga magulang na uuwi na at sa sasakyan palang hindi na siya nakapagpigil at hinalikan na niya ang asawa sa label bilang pasalamat sa surprise nito sa kanya. "I love you so much," she said matapos ang mainit na halikan nilang mag-asawa. "I love you more, sweetheart," tugon ng asawa sa kanya. "I love you so much, Penny, and wala akong hindi gagawin para sa layo. Ibibigay ko ang lahat sa iyo Penny. Kung pwede lang pati ang buong mundo ibigay ko sa iyo mapaligaya lang kita gagawin ko. Ganyan kita kamahal Penny," litanya ng asawa sa kanya. Hindi naman makata ang kanyang asawa, pero naging makata ito ngayon dahil sa sobrang pagmamahal nito sa kanya. "I love you,
I love you, paulit-ulit niyang saad sa asawa. Wala na siyang ibang masabi pa sa asawa kundi I love you, dahil sobra-sobra ang pagmamahal niya sa asawa. Kinabukasan maaga silang nagising para sa flight nila pa London. Dahil nga surprise ang pagtungo nila ng London, hindi siya masyadong nakapaghanda ng kanyang mga gamit. Sinabi naman ng asawa na hindi na niya kailangan magdala pa ng mga gamit dahil mamimili daw sila roon bilang regalo din ito sa kanya sa graduation niya. Lahat na lang yata ng mga mamahaling bagay na iregalo na sa kanya ng asawa, kahit walang okasyon may paregalo itong alahas, mga mamahaling bag, shoes at kung ano-ano pa. Samantalang siya wala mang naireregalo sa asawa dahil wala naman siyang sariling pera. Madalas lang may regalo niya sa asawa ang katawan niya at ang mapagsilbihan ito sa bahay, lalo na pagdating sa pagkain. Mula kasi nang lumipat silang mag-asawa sa sarili nilang bahay, natuto na siyang magluto para sa asawa. Ang mapagsilbihan ng asawa ang tanging may regalo rito kapalit lahat ng ginagawa nito para sa kanya. Pagdating sa London agad na silang nagtungo sa hotel na naka-reserve para sa kanila at syempre ano pa nga ba ang gagawin nilang mag-asawa sa hotel kundi mag-loveng at sumubok ng bumuo ng baby. Dumayo pa talaga sila sa London mag-asawa para magtalik at para masabing made in London ang kanilang panganay. Kapwa ungol nila ni Arky na umaalingaw-ngaw sa buong silid ng kanilang hotel room habang palapit na sila sa langit na kanina pa nila inaabot. Kapwa sila hinihingal ng matapos sa kanilang unang round sa pagtatalik. Nahiga ang asawa sa tabi niya habang pareho silang nakatitig nito sa kisame at taas, baba ang kanilang mga dibdib. I love you so much, Penny, Arkin said to her. I love you, Arkin, tugon niya sa asawa. Kung magkaka-baby na tayo, anong gusto mo? Babae o lalaki? Tanong niya sa asawa. Any gender, it's okay basta healthy, tugon nito sa kanya. Ako din basta healthy, she said at napahaplos pa sa kanyang tiyan na para bang naroon na agad ang baby na nais nilang mag-asawa. Matapos ang kanilang pagpapahinga, nagyaya namang mag-dinner sa labas si Arkin at mamamasyal na rin daw sila sa labas. Maganda raw kasi sa labas paggabi. Mula nang maging asawa niya si Arkin kung saan-saang bansa na siya nakakarating, at lagi siyang nagpapasalamat sa asawa dahil nito nalilibot niya ang mga magagandang lugar. May isang lugar sila ng asawa na hindi napupuntahan at hindi napapag-usapan puntahan. Iyon ay ang New York, kung saan naroon si Vlad. Mula nang umalis si Vlad ng San Nicolas, wala na siyang balita pa rito. Ni minsan hindi pa nila napag-usapan ni Arkin si Vlad, natatakot siyang magtanong sa asawa kung kumusta na ba ang kapatid nito, ayaw kasi niyang magsimula sila ng away nito. Pati sa mga biyenan hindi niya nagagawang magtanong about kay Vlad, para na rin wala na lang ano pang usapan at gulo, pero ganoon pa man nais pa rin niyang malaman kung okay lang ba ang kalagayan ni Vlad ngayon. 2 taon na rin kasi ang nakakalipas at sana naka-move on na si Vlad at nakita na nito ang babaeng para rito. Wala siyang ibang hilig kundi maging masaya rin si Vlad tulad nila ni Arkin, at syempre sana magkasundo muli ang magkapatid katulad ng dati, at kahit taon na ang lumipas hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na magkakaayos pa ang magkapatid. Sa sikat na restaurant sa London sila nag-dinner ni Arkin kung saan maraming mga kilalang personality ang pumupunta. Bagong karanasan na naman para sa kanya. Thank you Arkin dahil pinapa-experience mo sa akin ang lahat ng ito, pasalamat niya sa asawa. Wala kang dapat ipagpasalamat sweetheart. Mahal kita at lahat gagawin ko mapasaya ka lang, Arkin said. I love you, Arkin, she said. I love you more and more, sweetheart. Sa paglipas ng mga taon nagkaroon ng 3 anak sina Arkin at Penny, 2 lalaki at babae naman ang bunso. Lahat ng hiniling ni Penny sa buhay ay nakamit nito at lahat ng pangarap nilang mag-asawa ay sabay nilang inabot na puno ng pagmamahal. Marami mang pinagdaanan ang pag-iibigan ng dalawa na uwi pa rin sa happy ending, at dahil iyan sa pagkapit nila sa tinatawag na pag-ibig. Basta nariyan ang pag-ibig, walang imposible. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayong lahat. Salamat po sa tiwala at support. Malaking tulong po sa aking munting channel.